Miss Bea Alonso, gaano nga ba katotoo na may binalikan? At ano nga ba ang kanyang binalikan at sino ang kanyang binalikan? So yung ating pag-uusapan, But before that, itong mga nakaraang linggo, ang balitang umano'y pagkakansela ng planong kasal ni Bea Alonso at ng negosyanteng si Vincent Co sa Spain. So kasabay nito, naging sentro rin ng atensyon ang muling pagbabalik ng aktres sa taping ng teleserye na Whispers from Heaven. Isang proyekto na inaabangang markahan ng kanyang ika-25th year sa industriya ng aliwan. At ayon po sa ulat mula sa Inquirer at sa Sunstar Cebu, naging palaisipan sa publiko ang tunay na estado ng relasyon ni Bea at Vincent matapos ang mga haka-haka ukol sa kanilang nakatakdang pag-iisang dibdib sa Spain. Sa gitna kasi ng samot-saring spekulasyon, pinili ni Bea na manahimik hinggil sa personal niyang buhay. Gayunpaman, malinaw na ipinapakita ng kanyang pagbabalik sa trabaho na determinado na siyang ituon ang kanyang pansin sa kanyang karera at mga profesional na responsibilidad. Ang kanyang muling pagharap sa kamera ay agad na naging malaking balita, lalo na't marami ang nag-aabang kung paano niya haharapin ang mga kontrobersyang lumutang tungkol sa kanyang pribadong buhay. So dito po, ang umano'y kasal sa Spain, nagsimula ang mga usap-usapan nang lumabas ang mga balitang may planong kasal umano si Bea Alonso at Vincent Co sa Spain noong May 2026. At ayon sa mga ulat, may mga personalidad na showbiz sa sinasabing iniimbitahan sa seremonya kabilang sina Dimples Romana, Angel Locsin, Ann Curtis at Heart Evangelista. Nagkaroon pa ng dagdag na kredibilidad na ulat tungkol sa wedding banns na di umano'y inilathala ng isang parokya sa Maynila. So dahil dito, marami ang naniwalang malapit ng ikasalang dalawa. Ngunit kalaunan, may mga source na nagsasabing hindi natuloy ang kasal at tila nagkaroon ng pagbabago sa plano ng magkasintahan. Sa kabila nito, wala pang opisyal na pahayag sina Bea at Vincent hinggil sa tunay na estado ng kanilang relasyon. So dahil dito, lalong lumawak ang mga haka-haka online. Di ba may ilan pang blind items sa social media post na nag-ugnay sa umano'y pagkakaantala o pagkakansela ng kasal ng personal sa isyong magkasintahan. Subalit na natiling hindi kumpirmado ang mga impormasyong ito at sa mga pagbabalik ni Bea sa Pilipinas matapos ang ilang linggong pananahimik, namataan si Bea Alonso na muling nasa Pilipinas at ayon sa mga ulat, bumalik siya upang ipagpatuloy ang taping ng Whispers from Heaven, isang seryeng pinagbibidahan niya kasama si Tom Rodriguez. Ipinakita sa programang Fast Talk with Boy Abunda ang ilang behind the scene clips kung saan makikitang seryoso si Bea habang kinukunan ang ilang eksena. Ayon po kay Boy Abunda, ikinatuwa ng production team ang pagbabalik ni Bea dahil matagal na itong hinihintay ng kanyang mga tagahanga. Binanggit din na naging maayos ang komunikasyon ni Bea sa production tungkol sa kanyang schedule bago pa man siya umalis ng bansa. Makikita sa mga lumalabas sa video na professional pa rin si Bea sa kanyang trabaho sa kabila ng controversial na kinaharap. Kasama niya sa set si Director Sig Dulay na kilala sa pagdidirect ng mga seryosong drama series. Ang kanyang pagbabalik ay tila nagsisilbing pahayag na mas pinipili niya na ituon ng oras sa kanyang karera kaysa sagutin ang mga intriga. So sa kanyang pagbabalik, isa sa mga binalikan niya sa Pilipinas, hindi si Vincent Co, but binalikan niya yung kanyang career. Kasi 'di ba, aside from bilang isang magiging wife to be sana ni Vincent, isa rin sa mahalaga sa kanya yung kanyang bread and butter. Hindi niya naman pwedeng pabayaan yun, 'di ba? Talagang yun talaga yung isa sa mga main source ng kanyang pinagkakakitaan. Kaya kailangan niyang maging isang profesional. So bukod dito, sinasabi po ng ilan sa mga production team na parang deadma lang talaga si Bea at all. Wala po siyang balak na sagutin lahat ng mga isyong kumakalat sa social media ngayon. So sa kasalukuyan, bukod sa pagbabalik niya sa telebisyon, nagsisilbi rin itong pagdiriwang para sa kanyang ika-25th year sa showbiz industry. Siyempre, si Bea po ay isa sa mga pinakamahusay na aktres ng kanyang henerasyon at marami nang umaasang magiging matagumpay ang bagong serye. Ang naturang proyekto ay inaasahan na magpapakita ng mas mature at mas malalim na pagganap mula sa aktres. Matapos ang kanyang naunang matagumpay na proyekto, mataas ang expectation ng publiko sa kanyang pagbabalik sa primetime television. Bukod dito, malaking usapin din ang chemistry nila ni Tom Rodriguez at nang matagal ding nawala sa mainstream television. So dahil dito, marami ang interesado kung paano tatanggapin ng mga manonood ang tambalan ng dalawa. So ano nga bang naging reaksyon ng publiko patungkol dun sa mga social media? Hindi na may kakailan na naging usap-usapan din sila online sa di umano'y kasalan at yung kanseladong kasal nila. Sa social media platform tulad ng Facebook, X at Instagram, sari-sari pong opinyon ng mga lumutang. May mga tagahanga na nagpahayag ng suporta kay Bea at nagsabing mas mabuti umano na ituon muna niya ang pansin sa sarili at sa kanyang career. Mayroon din mga netizen na naghinala na
baka daw ito po'y publicity lamang. Publicity lamang ba ang mga balita, lalo na kasabay nito ang promotion? Yun, isa yun sa mga sinasabi po ng mga bashers. Sinasabi nila na parang ginagamit publicity lang daw na pinapalabas na nagkaroon ng cancellation sa wedding para mas lalong umingay yung pangalan ni Bea, tapos makuha niya yung sympathy. Pero para sa akin kasi hindi gagawin ni Bea yun dahil number one, napakasakit nun, napakalaking iskandalo nun kung ginawa niya lang yun para lang pag-usapan yung kanyang serye, diba? Kasi marami namang ways ang GMA para po i-promote yung kanyang teleserye. Kaya naman napaka-imposible na yun po yung ginawa nilang way para po talaga mapag-usapan yung serye. So, katulad nito, sabi dyan, na lalo na kasabay ni daw nito yung kanyang promotion ng bagong serye. Gayunpaman, wala naman talagang sapat na ebidensya upang patunayan ang mga spekulasyon. Marami na nang umanga sa paraan ng pananahimik ni Bea sa gitna ng intriga kasi para sa atin, ipinapakita lamang nito ng kanyang maturity at professionalism bilang isang artista at public figure. So, marami po ang natuwa, no? Kasi parang nakita natin na it doesn't matter whatever happens sa kanya pong love life o sa kanyang kasal kasi kailangan pa rin magpatuloy yung kanyang buhay. And that's really for being so professional. Diba? Kailangan kasi bilang isang actress, hiwalay po yung kayong personal mo dun po sa yung pagiging isang career women like an actress, diba? Lahat po yun, di niya pwedeng talikuran yung kanyang mga responsibility bilang isang actress. So yung muling pagbabalik po ni Bea Alonzo sa set ng Whisper from Heaven ay nagsilbing malinaw na indikasyon na handa na siyang harapin ng anumang hamon, personal man yan o professional. Habang nananatiling palaisipan ng tunay na estado ng kanyang relasyon kay Vincent Co at nang di umano'y kanseladong kasal sa Spain, mas pinili niyang ituon ang kanyang energy sa kanyang trabaho sa mga project na mahalaga sa kanya. Sa ngayon, patuloy na inaabangan ng publiko hindi lamang ang mga susunod na kabanata sa kanyang personal na buhay, kundi pati na rin ang kanyang pagbabalik sa telebisyon sa pamamagitan ng Whisper from Heaven. At sa kabila ng kontrobersya, nananatili siyang matatag at pinakaginagalang na artista sa industriya ng Philippine entertainment. Isa sa mga hahangaan mo kay Miss Bea, kahit ang dami na nangyari sa buhay niya, but still, kaya niya pa rin iangat, kaya niyang itayo yung sarili niya at hindi niya kailangan malugmok dun sa issue, diba? Kaya naman saludo tayo kay Miss Bea Alonzo. So, that's it for today. For more ang kalagayan ni Miss Bea Alonzo matapos nga na makansela ang kanyang kasal sa Spain. May mga kumakalat kasing balita ngayon, lalo na po sa social media, kung ano na po ang kalagayan ni Bea. So, yun ang ating pag-uusapan, ano? Oo, Ngayon, may mga kumakalat po kasing balita, no, dito po patungkol kay Miss Bea Alonzo matapos pong makansela ang kanya pong wedding na magaganap sana sa Spain. Sa industriya kasi ng showbiz sa Pilipinas, bihira ang mga personalidad na nananatiling sentro ng interes sa publiko sa loob ng maraming taon. Isa sa mga artistang patuloy na sinusubaybayan ng mga fans at entertainment press at social media user ay si Bea Alonzo. Kilala hindi lamang sa kanyang matagumpay na karera sa telebisyon at pelikula, kundi maging sa kanyang pribadong buhay na madalas nagiging laman ng balita. Muling naging usap-usapan ang aktres matapos kumalat ang online na mga aligasyong may kinalaman umano sa kanyang relasyon kay Mr. Vincent Co. Sa nakalipas na mga linggo ay samot-saring usap-usapan ang lumitaw sa social media at ilang entertainment platform tungkol sa di umano'y hindi natuloy na wedding plans ng dalawa. Kasabay nito ang espekulasyong ukol sa umano'y prenuptial agreement at posibleng hindi pagkakaunawaan sa aspetong pinansyal at maging mga walang kumpirmasyong pahayag tungkol sa emosyonal na kalagayan ni Bea. Ngunit sa gitna ng matinding online speculation, isang mahalagang tanong ang dapat sagutin. Ano nga ba ang totoo at alin nga ba ang nananatiling haka-haka lamang? Ang simula ng mga usap-usapan na umpisang umugong ang mga balita nang mapansin ng ilan ng netizen ang umano'y pananahimik ni Bea at Vincent tungkol sa kanilang relasyon. Kasabay nito ang mga blind items sa social media posts na nagsasabing may paghahanda umanong ginagawa para sa isang engranding kasalan sa Spain. So dahil parehong prominenteng personalidad ang sangkot, isang sikat at na aktres at isang kilalang negosyante, mabilis na naging interesado ang publiko. Ang ilang entertainment vloggers ay nagsisimulang magbahagi ng di umano'y insiders preparations, di umano'y tungkol sa mga travel plans at maging sa mga detalye na magiging married life ng dalawa. Gayunpaman, mahalaga ding idiin na karamihan sa mga impormasyong ito ay hindi pa totoong verifikado. Wala pang opisyal na confirmation tungkol sa anumang wedding arrangement.
Sa mundo kasi ng entertainment journalism, malaking pagkakaiba ang reported allegedly confirmed at madalas kasi ang mga kwento'y lumalaki dahil sa social media amplification kahit wala pang malinaw na ebidensya. Isa sa pinakamainit na bahagi ng usapin nila ang di umano'y prenuptial agreement or prenup. At ayon sa ilang online discussion, nagkaroon ng umano ng sensitibong usapin tungkol dito bago pa man umano umusad ang kasal. At para sa maraming Pilipino, sensitibong usapin ang prenup dahil madalas itong inuunawa bilang simbolo ng kakulangan ng tiwala sa relasyon. Ngunit ayon sa mga legal experts, lalo na sa mga high-profile couples, ang prenup ay hindi nakakaibang hakbang. Karaniwang ginagamit ang prenup upang malinaw na mapagkasunduan ng pamamahala ng assets, negosyo, inheritance, investments, at iba pang financial obligation bago pa man ang kasal. Sa mga pamilyang may malalaking negosyo at ari-arian, madalas itong bahagi ng legal at financial planning. At sa kaso po ni Bea at Vincent, parehong may financial standing ang dalawa. Kilala si Bea Alonzo bilang isa sa pinakamatagumpay na artista sa kanyang henerasyon at bukod sa showbiz income, meron din siyang investment sa properties endorsement at negosyo. Samantalang si Vincent Co ay mula umano sa isang prominenteng business family. So dahil dito, maraming observers ang nagsasabing hindi imposibleng mapag-usapan ang isang prenup arrangement. Ngunit muli, wala pa ring opisyal na konfirmasyon na nagkakaroon ng alitan ukol dito. So isa sa mga malinaw na aspeto ng isyong ito ay kung paano pinapalaki ng social media ang mga hindi kumpirmadong impormasyon. Sa panahon kasi ngayon, isang hindi pag-like sa larawan o kawalan ng public appearance upang magsimula ang samot-saring teorya online. Meron din mga netizen na nag-a-analyze pa ng body language, social media activities at mga dating interviews ng aktres upang ang kanilang hinala ay talagang masuportahan. Ang iba naman ay agad nagbibigay ng opinion kahit wala pang malinaw na ebidensya. Ito ay sa mga hamon ng celebrity couple sa kanilang digital age ngayon. Ang pribadong buhay ng mga artista ay nagiging public property sa mata ng ilang tao kahit hindi naman talaga sila detalyado, dapat na ilantad o pag-usapan. So dahil dito, hindi rin maiwasan na lumitaw muli at nagbalik ang nakaraan patungkol kay Dominic Roque yung issue niya. Hindi rin na maiwasan na may kumpara ng publiko ang kasalukuyang intriga sa nakaraang relasyon ni Bea at Dominic. Matatanda naging usap-usapan din noon ang kanilang engagement at ang mga balitang hindi umano natuloy ang kanilang kasal. So dahil dito, maraming netizen ang agad na nagkaroon ng emotional reaction sa bagong issue. Ang ilan ay nagpahayag ng awa o simpatya para kay Bea, habang ang iba naman ay nagtanong kung may pattern nga ba sa kanilang relationship. Ngunit ayon sa ilang relationship observer na dapat ay maging maging observant tayo at mas mapili tayo sa mga words na gagamitin natin, kasi meron din pong isang bahagi sa buhay ni Bea na kung saan marami pong nagpapakalat ngayon na yung isa sa pinaka-importanteng bahagi ng buhay ngayon ni Miss Bea Alonzo ay naging naging talk of the town, kasi nga po naging basihan ng pag-uugnay ng pangalan ni Bea Alonzo na sa depression. Sabi sa social media, mabilis kumalat ang mga headline na tila pinapakita bilang katotohanan na ang actress daw di umano ay dumaranas ng depression. Subalit hanggang ngayon wala pang opisyal na pahayag mula kay Bea Alonzo sa kanyang kampo na nagpapatunay dito. Mahalagang tandaan, ang depression ay isang seryosong mental health condition na nangangailangan ng professional diagnosis. Hindi sipat na basehan ng pagiging tahimik, emosyonal o pag-iwas sa publiko upang sabihin agad na may depression ang isang tao. Maraming mental health advocates na nananawagan na maging responsable ang publiko at media sa paggamit ng terminong may kaugnayan sa mental health. Ang maling paggamit kasi ng salitang depression ay maaaring magdulot ng stigma at misinformation. Natural lang na makaramdam ng lungkot, stress or emotional exhaustion ng isang tao matapos ang anumang personal na pagsubok. Ngunit hindi ito nangangahulugan agad ng clinical depression, kasi marami nagpapakalat ngayon sa social media na kaya daw walang appearance, walang statements at nananatiling tahimik si Bea because she was battling for mental health depression, 'di ba? Which is parang it's parang masyado ng over yung mga ganitong klase ng balita. So, sa isa ring mahalagang aspeto ng pressure na kinaharap ngayon ni Bea Alonzo, tulad ni Bea or ng mga celebrities sa loob ng maraming taon, naging bukas kasi sa publiko ang ilan sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang buhay. Mula sa kanyang career milestone hanggang sa kanyang relasyon, sa bawat relasyon ng isang celebrity, tila may inaasang agad ang publiko. Engagement, kasal, pamilya,
Kapag hindi ito natuloy, kadalasang nagiging sentro ito ng intriga at judgment. Ngunit ayon sa ilang entertainment analyst, may mga pagkakataong nakalimutan ng publiko na ang mga artista ay ordinaryong tao rin na may sariling emotional struggles, personal boundaries at pribadong desisyon. No, ang katahimikan ni Bea at Vincent, isa rin ito sa mga nagpapalakas ng spekulasyon ng pananahimik ng dalawang panig. Ngunit sa entertainment industry, hindi naman bago ang ganitong sitwasyon. May mga celebrities kasi na pinipiling wag magsalita agad upang maiwasan ang paglala ng intriga. Ang iba naman ay naniniwalang hindi lahat ng pribadong issue ay kailangang ipaliwanag sa publiko. So sa kabilang banda, may mga netizen din na nagsasabing ang kawalan ng denial ay maaaring indikasyon na may katotohanan ang mga balita. Ngunit para sa ibang observers, hindi rin makatarungang mag-assume batay lamang sa katahimikan. Ano kaya ang matututunan ng publiko sa isyong ito? Sapagkat itong isyong ito isang halimbawa kung gaano kabilis mabuo ang katotohanan sa social media, 'di ba? Kahit wala pa pong fact-checking, kahit wala pong mga base lang po sa opinion ng nakakarami. So, ano man po ang kalagayan ngayon ni Miss Bea, 'di ba? Parang let's all pray for Bea Alonzo na talagang makayanan niya lahat ng mga intriga at lahat ng mga pinagdadaanan niya sa ngayon. Pero base po sa ating pong mga reports at base po dun sa ating mga research na wala pa pong direkta talaga na sinasabing dumadaan nga po siya sa matinding depression. So lahat po yun ay fake news. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.